May saysay pa ba na ipagpatuloy ang labang ito? Natalo na ang Huaxia ng 79 na beses. Ha, kahit nga ang sarili nilang mga Diyos hindi na nila maalala. Mga taga-Huaxia, lumuhad na kayo at sumuko. Para naman may matira pang kahit kaunting dangal sa inyo. Ayon sa mga patakaran, may isa pang pagkakataon ng Huaxia na magpatawag. Magpapatawag, ano pa bang natitira sa Huaxia? Ikaw na ba ang huling tagapatawag ng Huaxia? Ikaw ba yan? Ano ang pangalan mo? Chu Tiankei. Sige. Chu Tiankei, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka at umaming walang Diyos ang Huaxia. Hahayaan kong iwanan ni Baki na buo ang bangkay mo. Chu Tiankei, huwag kang luluhod. Katawa-tawa. Isang sibilisasyong walang kahit isang Diyos. Anong karapatan ninyong tumayo ng may dangal? Kung luluhod ako, tuluyan ng luluhod ang buong Huaxia. Sinong nagsabi sa inyong walang Diyos ang Huaxia? Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang mga Diyos ng Huaxia ay hindi pa tuluyang naglalaho. Imposible, matagal nang naputol ang banal na ugnayan ng Huaxia. Ang pag-aalay ng mga buto sa ama ay hindi sapat na kabayaran. Inalay ang laman sa ina, taglay ang pusong hindi mapatatahimik. Muling binuhay ng Lotus ang katawan ng batang mandirigma. Gamit ang sibat ng apoy, yayanigan ng 9 na antas ng kalangitan. Malugod kong pinatatawag. Ang dakilang Diyos ng 3 altar at karagatan. Ang ikatlong prinsipe, si Neza, Dai Tengu, patayin mo siya. Isang hamak na nilalang. Ang nangangahas na sumalakay sa aking Huaxia. Si Neza nga talaga. Nagbalik na ang ikatlong prinsipe. Neza. Imposible, paano pa nagawang patawag ang mga Diyos ng Huaxia? Ang ingay, ikaw ba ang nagpatawag sa akin pabalik? Ang inyong lingkod, si Chu Tiankei, malugod na sumasalubong sa ikatlong prinsipe. Sira-sira na nga ang listahan ng mga Diyos, pero nagawa mo pa rin akong tawagin pabalik. Hindi na maaaring matalo pa ang Huaxia. Sa 79 na pagkatalo, ganoon na lang ba nila inapi ang Huaxia? Ikaw ba ang nang-aapi sa Huaxia? Isang Diyos na mukhang musmos pa. Ang lakas ng loob mong magmalaki sa harap ni Baki, maliit na Diyos ng Huaxia. Lumuhad ka, at lalamunin ko ang iyong banal na kaluluwa. Anong sinabi mo? Mag-iingat ka, ikatlong prinsipe. Napakabagal. Ano? Nabalitaan kong may 8 kang ulo. Tamang-tama. Iisa-isahin ko silang tatanggalin ngayon. Mga hanggal na ulo, Baki, huwag mo na siyang paglaruan, simula na ang digmaan ng pagkawawasak. Dakilang porma sayo ng pagwasak sa mundo ni Baki. Ang pormasyong ito ang lumamon sa mga tagapanghalang Diyos ng 3 sibilisasyon. Pagwasak sa mundo. Ang lakas din ng loob mong magmalaki, ha? Neza, maligayang pagdating sa loob ng tiyan ni Baki. Imposible. Kakabalik pa lang ni Neza. Hindi siya pwedeng maglaho ng ganito na lang. Sinabi ko na sa iyo, napakaingay mo. Nakikita mo ba? Ito ang kapangyarihan ng dakilang Diyos na si Baki. Kahit anong klaseng Diyos ka pa. Basta't pumasok sa pormasyong ito, lalamunin ang iyong banal na kapangyarihan. Lolo, matatalo ba ang ikatlong prinsipe? Hindi. Hinding-hindi matatalo si Neza. Sinasamo ko po kayo, ikatlong prinsipe. Iligtas niyo pong muli ang Huaxia. At ikaw naman, maliit na Diyos ng Huaxia. Akin na ang iyong banal na apoy ngayon. Chu Tianzhu, tingnan mong mabuti. Ito ang huling Diyos ng inyong Huaxia.
Sandali na lang at magiging pagkain na siya ni Baki. Hindi matatalo si Neza. Lumalaban ka pa, sige, papanoorin ko sa iyo kung paano siya mamatay sa harap mismo ng mga mata mo. Baki, ang Diyos ng salot. Ang banal na apoy. Nasusupil na. Delikado ang sitwasyon. Ano pa ba ang maaari kong gawin? Isa lamang akong tagapagpatawag. Manunood na lang ba ako rito? Bata. Huwag kang manginig. Ikatlong prinsipe. Baki. Nakalamon ka na ba ng Diyos ng Huaksha? Ngayong araw, lalamunin kita. Itatak mo ito sa isip mo. Hindi mo kayang lamunin ang mga Diyos ng Huaksha. Imposible, hindi maaaring mabasak ang pormasyong ito. Isang hamak na porma sayon lang ito, at nangahas ka pang tawagin itong katapusan ng mundo. Kinulong mo ako kanina, di ba? Ngayon, ako naman ang wawasak sa'yo. At binalak mo pa talagang lamunin si Neza. Hanggang dito lang pala ang kakayahan ng mga Diyos ng Huaksha. Nilamon pa rin naman siya ng 8 ulong halimaw. Lolo, kinain na ba talaga ang ikatlong prinsipe? Hindi. Hindi mamamatay ang ikatlong prinsipe. Matandang ulyanin. Ganyan talaga kayong mga tao mula sa Huaksha. 79 na beses na kayong natalo pero ayaw nyo pa rin magising sa katotohanan. Hindi sa kami ay mahina. Naghihintay lang kaming bumalik sila. Kung ganoon, panoorin mo ng mabuti. Kung paano lalamunin at tutunawin ang Diyos na hinihintay mo. Napakainam ng banal na apoy na ito. Gagamitin ko ito para sa sarili kong kapangyarihan. Nagniningning pa rin ang aklat ng mga Diyos. Hindi pa naglalaho ang kapangyarihan ni Neza. Buhay pa siya. HMP, napakapangit mo naman. Noong araw, tinapyas ko ang sarili kong mga buto para ibalik sa aking ama. At hinati ko ang aking laman para ibalik sa aking ina. Naranasan ko na ring mamatay ng 1 beses. Paano mo ako magagawang saktan gamit yan? Ano? Anong klaseng apoy ito? Ang tunay na anyong lotes. Hindi ba't nilamon na siya? Paano muling nag-alab ang banal na apoy sa loob ng katawan ng halimaw? Ayos din ang talas sa mga ngipin mo, Pero sa kasamaang palad, mahina ang buhay mo. Imposible. Balak mo akong lamunin, wala kang karapatang gawin yan. Si Neza, ang ikatlong prinsipe. Ito ang kapangyarihan ng mga Diyos ng Huaksha. Kahit lamunin pa sila ng kadiliman, muli silang babangon at lalaban mula rito. Bata, panoorin mo ng mabuti. Kapag tumayo na ang mga Diyos ng Huaksha, maging ang langit at lupa ay kailangang tumabi. Tatlong ulo at 8 bisig. Isang Diyos. Paano niya nakokontrol ang napakaraming banal na sandata ng sabay-sabay? Kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Ang una. Ang ikalawa. Maghilom ka, Baki, bilasan mo, maghilom ka. Sinelyohan ng banal na apoy ng pulang lotes ang immortalidad ni Baki. Naputol na ang kakayahan niyang maghilom. Lolo, hindi na po tumutubo ang mga ulo ni Baki. Nakikita mo ba yan? Iyan ang ikatlong prinsipe. Ang ikatlo. Ang ikaapat. Ang ikalima. Baki, anong kinatatakutan mo?
Ikaw ang Panginoon ng kalamidad sa mitolohiya ng Sakura. Hindi ka pwedeng umatras. Gamit ang aking nahating kaluluwa, at sa pamamagitan ng dugo ng tagapatawag, gisingin ang tunay na lakas ni Baki. Ipagkaloob ang banal na sandata ng Sakura. Ang palaso ng Aim no Murakumo, isa sa 3 sagradong kagamitan ng Sakura. Neza, napakalakas mo. Pero nakalimutan mo yata, sa arena ng mga alamat, hindi kailangang Diyos ang patayin para manalo. Anong binabalak mong gawin? Kapag napatay ko ang tagapatawag, matatalo pa rin ang Huaksha. Ako ang pinupuntirya niya. Subukan mo lang. Hindi ko maiwasan. Napakabilis. Sa harap ko mismo. Lakas ng loob mong hawakan ng tao ko, gusto mo na bang mamatay? Baka kaya mong harangan ng banal mong sandata ang una. Pero kaya mo pa ba itong harangan ng 10 beses? Ito ang teritoryo ng naghihiganting kaluluwa ng palaso ng Aim no Murakumo. Lahat ng atake ay kusang hahabol sa kanyang target. Ikatlong prinsipe, huwag mo na akong alalahanin. Hanggal na bata. Kaya nga nakatayo ang mga Diyos sa inyong harapan. Para protektahan kayo sa aming likuran, hindi ba? Ang mga Diyos ba, ay narito para magprotekta. Sumasanib na ang banal na kaluluwa ni Orochi. Ang espada ng banal na batas. Ito ang pinakamalakas na taga ng espadang Ama no Murakumo. Neza, ang atakeng ito. Paano mo to haharangin? Sumuko ka na ba? Humihiram ng lakas ang ikatlong prinsipe. Ang apoy ng Huaksha. Hindi dapat mamatay. Mamatay ka na, mamatay ka na. Imposible. Nanalo ang ikatlong prinsipe. Mabuti naman at nakabalik ka. Imposible. Imposible. Tapos na akong makipaglaro sa'yo. Oras na para tapusin kita. Nagagamit na rin ni Chu Tianzhou ang banal na lakas. Kinilala siya ng mga Diyos. Ito ang pamana ng banal na templo. HMPH. Ganyan nga. Huwag kang lampa tulad kanina. Susubukan ko. Ha 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 ha. Ngayon, para sa huling saksak ng aking sibat. Ano yun? Iyan ang banal na lambong ng apoy ng siyam na dragon. Iyan ang banal na lambong ng apoy ng siyam na dragon. Isa sa mga pinakamalakas na banal na sandata sa mga alamat ng Huaksha. Napumis lang na sa hindi mabilang na mga demonyo. Hindi maaari.
Napakayabang mo kanina, di ba? Sige pa, ituloy mo. Kapag pala talagang nagalit ang isang Diyos, pati ang langit at lupa ay manginginig sa takot. Orochi, ikaw ang Diyos ng kasamaan. Bakit ka natatakot? Ako ang Diyos ng pagkawasak, hindi ako kailanman magpapasakop. Babagsak na ang banal na lambong ng apoy ng siyam na dragon. Kung mawala ka, lumabas ka riyan. Tapos na. Ikatlong prinsipe. Ang mga Diyos ng Huaxia. Hindi mananatiling tahimik ng matagal. Gising na ang konseho ng mga Diyos. Kung ganoon, papuntahin mo sila. Sige lang, kahit sino pang humarap, jijibain ko. Nanalo tayo, nanalo ang Huaxia. Nanalo sa unang laban. Nanalo tayo. Sa wakas, nanalo rin tayo. Lolo, gusto ko rin pong maging isang summoner balang araw. Mabuti naman, Apo. Sa hinaharap, ang mga Diyos ng Huaxia ay dapat ninyong laging alalahanin. Ika-100 laban sa arena ng mitolohiya. Ang nagwagi. Ang sibilisasyon ng Huaxia. Muling nabuhay ang Huaxia. Mukhang nagising na ang natutulog na leon. Neza, napaka-interesante. Nanalo ang Huaxia. Isang panalo lang yan. Bakit ba kayo labis na nagugulat? Hindi ang panalo ang problema, kundi ang Feng Shen Bang. Hindi ba't nawasak na ang Feng Shen Bang? Nagbalik ito. At nagsisimula na itong muling mabuhay. Kung ganoon, wasakin natin ito. Habang mahina pa sila. Sang-ayon ako. Hindi na dapat muling makabangon ang mga Diyos ng Huaxia. Ang susunod na laban ay sa mitolohiyang Norse. Lalaban si Fenrir. Ang susunod pala ay siya.
Yang Jian. Si Erlang Xian Sheng Zhenjun, ang maalamat na Diyos ng digmaan. Opisyal nang nagsimula ang ika-101 laban sa arena ng mitolohiya. Ito ang halimaw sa mitolohiyang Norse na pumatay kay Odin. Isa sa mga pangunahing karakter sa Ragnarok, si Fenrir, ang demon wolf na wawasak sa mundo. Napakalinaw. Hindi talaga sila magkapantay ng antas. Binabati ko kayo. Sa wakas, nakaisa rin ang Huaksha. Ngunit tapos na ang inyong swerte. Takot ba kayo sa Huaksha? Ha. Karapat-dapat ba ang Huaksha? Nandito lang ako para tapusin ng maaga ang inyong mga ilusyon. Distrito ng Chutian. Alam mo ba kung bakit ako ang ipinadala ng konseho ng mga Diyos para lumaban? Dahil sa tingin nila, karapat-dapat kang mamatay sa mga panga ni Fenrir. Kalokohan, manalo ka muna bago ka magmalaki. Hari ng mga lobo, ipakita mo sa kanila kung ano ang tunay na kawalang pag-asa. Banal na templo. Hindi ko akalaing ibibigay sa iyo ni Neza ang piraso ng banal na templo. Masarap ang lasa ng Diyos ng apoy. Napakasarap. Sige, ipatawag mo na. Tingnan natin kung anong Diyos pa ang kayang ilabas ng Huaksha. Sa bundok tao iniligtas ang ina na may 3 gintong sumpa. Sa guwangko ay sumupil ng mga demonyo at naghari sa 8 direksyon. Isang mata na nakakakita sa lahat ng kaganapan sa kalangitan, 3 talam na lumilipol sa mga demonyo. Puro ka lang palabas. Isa lamang itong hamak na Diyos ng Huaksha. Ang gwapo naman, oy bata, gwapo ba talaga ang importante ngayon? Ang iyong mababang lingkod na si Go Tiankei, buong galang na sumasalubong sa inyo, dakilang Zhenjun. Anong nangyayari? Bakit siya nakatingin sa akin ng ganyan? Hindi ka karapat-dapat na humawak sa talaan ng mga Diyos. Interesante. Napaka-interesante nito. Kahit ang sarili mong Diyos ay hindi ka kinikilala. Bakit? Ha. Talaga ba? Ha. Dahil masyado kang gwapo. At para naman sa'yo, masyado kang mahina. Fenrir, anong ginagawa mo? Laruin mo siya. Teritoryo ng hari ng mga lobo. Nag-uumpisa ng magising ng tunay na kapangyarihan ni Fenrir. Napakalamig naman ito. Yang Jian. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung ano ang ibig sabihin ng isang halimaw mula sa Ragnarok. Tapos na ito. Ito lang ba? Ang lupit, ito ang tunay na Diyos ng digmaan ng Huaksha. Imposible. Fenrir, pumasok ka sa porma sayo ng hari ng mga lobo. Andyan na. Ito ang maalamat na demonyong lobo na lumamon kay Odin, ang tagawasak ng mundo. Ang lakas na ito. Higit na lumampas sa antas ng Batching. Lumuhad ka, Yang Chen. Ito ang panahon ng Norse. Aalis na ako. Iyan ang karapatan mo. Medyo nadismaya ako sa'yo. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Nagpapanggap lang siyang malakas, ituloy ang pag-atake. Fenrir. Ang naging ataking iyon ni Chen Jun kanina. Naintindihan mo ba?
Hindi. Ang kapangyarihan ay hindi para ipagmayabang. At hindi rin para patunayan ang sarili mo. Sa mas malaking kapangyarihan, ay may mas malaking responsibilidad. Manahimik ka, Fenrir, patayin mo siya. Hindi maaari, hindi maaari. Bugbugin mo siya, Erlang Shen, bugbugin mo. Huwag kang sumigaw ng kung ano-ano. Genjun. Genjun, bugbugin mo siya. Genjun, ano ba ang responsibilidad? Ang responsibilidad ay kapag dumating ang panganib, ay ang tumayo sa harapan nila. Ganyan ang mga Diyos. At ganyan din dapat ang mga nasa workplace pension bank. Anong pinagsasabi mong tinatanggap mo na ako? Yan Chen, tapos na ang laro. Ang totoong Fenrir. Nagsisimula pa lang ang kanyang pagbabagong anyo. Lagot, yan ang banal na salot na sumpa na iniwan ni Loki. Nakikita mo ba yan? Ito ang totoong hari ng mga lobo. Ang dambuhalang kinatatakutan ng mga Diyos. Ang enerhiya niya ngayon ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa kanina. Hindi yan ang sariling lakas ni Fenrir. Iyan ang sumpa ng Diyos na iniwan ni Loki. Si Loki. Ang Diyos ng panlilinlang ng mga Norse, na siya ring ama ni Fenrir. Tama. Ang kapangyarihang ito ay inilaan talaga para sa Ragnarok. Ngayon, ang Huaxia muna ang uunahin natin. General. Ha. Tapos na ito. Hindi masama ang bilis mo. Iyon lang pala. Marami ka palang pakulo, Patayin siya. Patayin siya. Teka, hindi tama ito. Bakit nangyayari ito? Bakit parang hindi man lang siya nahihirapan? Tapos ka na ba? Ako naman ngayon. Masama ito. Heto na. Sa wakas. Pigilan niyo siya, bilis, pigilan niyo siya. Ito ba ang iyong banal na mata? Diyos ng hustisya ng kalangitan. Bukas na ang mata ng kalangitan, palayain ang banal na kapangyarihan. Hindi maaari, bakit hindi ako makagalaw? Sa ilalim ng aking banal na mata, lahat ng mahika ay nabubunyag. At walang masamang nilalang ang makakapagtago. Ganoon pala. Ito pala ang huli mong alas. Isang hiram na kapangyarihan. Hindi mo pa rin yan sariling lakas. Ano ba ang alam mo? Ang kapangyarihan ay kapangyarihan pa rin. Kaya hindi mo maiintindihan ang bigat ng tungkulin. Hindi ka magwawagi. Interesante. Loki. Diyos ng digmaan ng Huaxia, sa wakas ay nagkita rin tayo. Ito pala ang kapangyarihan ng hari ng mga Diyos. Hindi yan ang kanyang totoong katawan. Kung ang totoong anyo niya ang bababa rito,
Siguradong hindi kakayanin ng buong arena. Mapanganib. Napaka-mapanganib. Mas mapanganib pa kaysa kina Baji at Fenrir kapag pinagsama. Maraming taon na ang lumipas. Sa wakas, muli kong nakita ang isang Diyos ng Huaxia. Maraming taon na ang lumipas. Sa wakas, nakita ko rin ang mga duwag na nagtatago sa dilim. Lapastangan, si Panginoong Loki yan. Manahimik ka, hamak na kulisap. Yang Jian. Mas mayabang ka kaysa sa inaakala ko. Pareho lang naman tayo. Alam mo ba? Tumayo rin ang Huaxia rito noon. At pagkatapos, natalo sila. Ang mga Diyos na iyon. Namatay sila ng mas kalunos-lunos kaysa kay Fenrir. At ikaw ay magiging isa rin sa kanila. Tapos ka na. Kung tapos ka na, lumayas ka rito. Panginoong Anubis, si Yang Jian. Nagsisimula pa lang ang laro. Sana ay makaligtas ka hanggang sa huli. Alam ng lahat na nagsimula na ang totoong digmaan. Tapos na ang panghihimasok ng banal na kaisipan. Magpapatuloy ang laban sa arena. Ngayon lang natauhan ng lahat. Hindi pa tapos ang labanang ito. Buhay pa si Fenrir. Bumangon ka, Fenrir. Hindi ka maaaring matalo. Mula rin pala siya sa pagiging mahina noon. Bakit ka natatakot? Diyos lang din siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam ang tungkol sa paggising ng banal na kaluluwa. Nagsisimula ng tuluyang magising si Fenrir. Napakalakas mo. Ha? Masyado namang tapat ang sagot na iyon. Ayoko sa iyo. Nagkataon naman, hindi ko rin gusto ang mga lobo. Halika na, para sa huling laban. Sige. Magsisimula na ang huling round. Hindi ko talaga sila makita. Laban, Janjun, sige, bugbugin mo siya. Nasusupil na si Fenrir. Mula simula hanggang sa huli, nasusupil siya. Napakatatag ni Yang Jian. Nakakatakot ang kanyang katatagan. Tila kontrolado niya ang buong sitwasyon. Sulong. Sabihin mo, paano kung matalo ka? Mawawasak ba ang Huaxia? Oo. Kung ganoon, lalo ko pang kailangang manalo. Sinusunog niya ang kanyang banal na lakas. Fenrir, tumigil ka. Ngunit huli na ang lahat. Pinili na ng hari ng mga lobo ang kanyang sariling landas. Hindi para sa Norse. Hindi para sa konseho ng mga Diyos. Kundi para sa karangalan ng isang mandirigma. Nakarating na ba sa puntong ito si Fenrir? Interesante. Sinusunog niya ang kanyang banal na lakas. Mukhang desperado na nga ang Norse. Ang lakas ay lumampas na sa limitasyon ng arena. Na-activate na ang protektibong harang.
Mananalo ba ang general? Oo, mananalo siya. Dahil siya si Yang Jian. Yang Jian, ang ataking ito ang magpapasya sa buhay at kamatayan. Sige, kung may susunod man na buhay, sana ay hindi na tayo magkaaway. Manalo ka, Fenrir. Ipakita mo sa mundo ang lakas ng Norse. Ito ba ang pinakamalakas na kapangyarihan sa ibaba ng antas ng hari ng mga Diyos? Ang buong banal na mata. Banal na espada, ito nga ang tunay na Yang Jian. Rumble. Ang ika-101 labanan sa arena ng mitolohiya. Ang nagwagi, ang Huaxia. Nanalo na naman, dalawang sunod-sunod na panalo para sa Huaxia. Nanalo si Genjun. Natalo siya. Natalo ang Norse. Ha 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 ha. Sa wakas, ako naman. Ha? Hindi nga. Ang pangatlo ay walang iba kundi si. Dahil alam nilang lahat. Pinapabilis ang harang. Sun Wukong. Sino si Sun Wukong? Kuya Monkey. Talagang nagbalik siya. Siya ay isa sa mga pinakasikat na karakter sa mitolohiya ng Huaxia. Ha? Ang dakilang pantas na kapantay ng langit. Ang maalamat na Diyos ng pakikipaglaban. Napakalayo naman ng lugar na to kumpara sa palasyo ng langit. Siya pa lang ang kauna-unahang Diyos na kaalapag pa lang ay minaliit na agad ang arena. Ako po si Chu Tiankei, ang inyong abang lingkod. Malugod ko po kayong tinatanggap, dakilang pantas. Ikaw pala ang bagong may-ari ng talaan ng mga Diyos. Medyo tapat ka naman pala. Wow. Sun Wukong. Napakayabang mo pa rin talaga. Si Odin, ang kataas-taasang Diyos ng Hilaga. Isang imahe lamang ng hari ng mga Diyos. Ha 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 ha, oh ho. Mukhang may bigating dumating ah. Ito ba ang hari ng mga Diyos? Malayong malayo ang lakas niya sa mga nauna. Ito lang yun. Akala ko naman kung gaano katindi. Isang imahe lang pala. Ha 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 ha, Sun Wukong. Dahil ba nanalo ang Huaxia ng 2 beses, ay nakalimutan nyo na ang katotohanan. Katotohanan, yan nga ang pinakagusto ko. Sa lakas pa lang ng aura niya. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Nagmamadali ako. Ang dakilang pantas na ito ay talaga namang walang sinasanto. Umalis ka na sa arena ng mga alamat. At papayagan ng konseho ng mga Diyos na manatili ang sibilisasyon ng Huaxia. Managinip ka ng gising. Kapag hindi nyo matalo, ay dadaan nyo sa kasunduan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Nakatatawa ka talaga. Noong nanalasa ako sa palasyo ng langit noon, maging ang emperador na Jade ay walang karapatang kausapin ako ng ganyan. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka.
Kung hindi, lumayas ka sa harap ko. Napakahusay. Sana ay kayanin mo pang magmayabang mamaya. Hindi ako makapaniwalang ipinadala siya agad ng konseho ng mga Diyos. Ha 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 ha. Sa wakas, may dumating din na karapat-dapat kalabanin. Ako ang lolo nyo. Mas malaki pa ang nilalang na to kaysa sa hari ng mga lobo. Isa siyang sinaunang higanti. Isa sa mga pinakasinaunang mandirigma ng Norse. Si Surtur. Ang higanteng apoy na tutupok sa mundo sa panahon ng Ragnarok. Wawasak sa mundo. Isa na naman palang nilalang na kayang magwasak ng mundo. Ikaw pala ang mandirigma ng Huaxia. Ha 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 ha, anong itinatawa-tawa mo dyan? Iniisip ko lang, sa laki mong yan. Ilang hampas kaya ng baston ko ang aabutin mo mamaya. Ha 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 ha, napakayabang mo. Mayabang. Ni hindi pa nga ako nag-uumpisa, eh. Isang nilalang na walang sinasanto. Magsisimula na siyang magseryoso. Ang espada ng takip silim. Ang malamat na banal na sandata na tatapos sa mundo. Naku, isa na namang sandatang kayang magwasak ng mundo. Mukhang desperado na talaga sila. Surtur. Huwag mong minamaliit ang kalaban. Bibigyan kita ng isang marangal na kamatayan. Tapos ka na bang magsalita? Kayong mga Diyos. Puro daldal lang kayo. Dakilang sage. Malayong malayo ang agwat ng lakas nila. Ito lang yun. Hindi pa nga ako nagpapainit, eh. Ang lupit mo talaga, Kuya Monkey. Umayos ka nga sa pananalita mo. Napakalakas mo talaga, Kuya Monkey. Wahahaha, isa pa nga. Sun Wukong, huwag mong mamaliitin ang hukbo ng hari ng mga Diyos. Hukbo, hindi ba't nag-iisa ka lang naman? Ha ha ha.
Daya naman yan, anong klaseng kapangyarihan yan? Iyan ang tunay na kapangyarihan ng higanteng apoy. Sapat ng sakit sa ulo ang isang Surtur. At ngayon, ganito pa sila karami. Hahaha, Sun Wukong, ilan kaya sa kanila ang kaya mong tapatan? Paramihan ba ng kakampi ang gusto mo, pwes? Anong klaseng kapangyarihan to? Sinasabi ko na nga ba? Tugmang-tugma sa mga nakasulat sa kasaysayan. Sige na, sinong natatakot sa'yo? Oh, grabe, pwede pala ang ganoong labanan. Kaya naman pala sumakit ang ulo ng kalangitan noon sa kanya. Kung ako rin ang nasa posisyon nila, sasakit din ang ulo ko. Tama na. Tapos na ang lahat. Nakalimutan nyo na ba? Kung bakit akong si Sun Wukong ay tinaguri ang dakilang pantas na kapantay ng langit. Ito ba talaga ang kapangyarihan ng dakilang pantas? Isang Diyos si Neza. Si Yang Jia naman ang Diyos ng digmaan. Pero ang isang Sun Wukong, talagang walang sinasanto at walang kinatatakutan. Ang banal na templo ng kapantay ng langit, ay totoo nga palang umiiral. Pinakawalan na ang banal na templo. Sinong mag-aakalang nananatiling buo pa rin ang kanyang banal na templo? HMPH, nakikipaglaro lang ako sa iyo kanina. Ngayon naman, oras na para seryosohin kita. Ha? Medyo mainit-init din pala yung laruan mo, ah. Napakalakas talaga ni Kuya Matching. Ha 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 ha, ayos. At ngayon, oras na para tapusin ito. Bunuti ng pinakamalakas sa buong mundo. Ngayon, sino na ang mas malaki sa atin?
Hindi maaari. Paano akong... Nanalo tayo, nanalo. Tayo. Tatlong sunod-sunod na panalo, tatlong sunod-sunod na panalo. Nakatatlong sunod-sunod na panalo na ang Huaxia. Tama na. Hihihi. Sa wakas, hindi na rin siya nakatiis. Si Odin ay handa ng kumilos ng personal. Sa wakas, dumating din siya. Ang tunay na kaaway. Pinatay mo si Surtur. Napakahusay. Salamat sa papuri. Sun Wukong. Ipakita mo sa akin kung karapat-dapat ka ba talaga sa pangalang kapantay ng langit. Tamang-tama, gusto ko ring makita kung gaano katibay ang hari ng mga Diyos kapag nabugbog. Ito lang ba? Napatalsik siya, napatalsik ni Kuya Matching ang hari ng mga Diyos. Napakalupit ng dating. Walang tatalo kay Kuya Wukong. Ito ang tunay na Diyos ng ating Huaxia. Ang ikaapat na Diyos. Sino siya? Interesante. May ipagmamalaki ang ugali ng isang to. Si Xing Tian. Sino siya? Ang Diyos ng digmaan. Ang sinaunang Diyos ng digmaan. Maging libingan man ito. Makikipaglaban pa rin ako sa langit gamit ang aking sandata. Hahaha, lalong iindi ang laban na to. Bakit? Ganito ang nararamdaman ko. Sino ang sumasayaw na iyon? Walang ulo. Grabe naman ito. Hindi ito ang palasyo ng langit. At hindi ka rin ang emperador. Bakit ka pa rin nakikipaglaban? Ako ang inyong kabataang si Chu Tianhuan. Nakikiusap sa Diyos ng digmaan na protektahan ang Huaxia. Nariyan pa ba ang Huaxia? Napakabuti naman kung ganoon. Xing Tian. Mukhang may gulo na naman. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Masyadong mabilis ang paggising ng mga sagradong sandata ng Huaxia. Kung magpapatuloy ito, mas marami pang Diyos ang gigising sa Feng Shenbang. Simula na ang banal na paghuhukom. Ngayon na agad, napakaaga pa. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng oras, lalo na si Xing Tian. Sang-ayon ako. Haring Hades, sa susunod na laban. Ako na ang haharap dahil alam naman ng lahat na kailangang mamatay ni Xing Tian. Dahil kung hindi, mas lalong magiging mahirap pigilan ang mga sagradong sandata ng Huaxia.
Ang ika-102 laban sa arena ng mga mito ay malapit nang magsimula. Ang susunod na lalaban. Biglang tumahimik ang buong panig ng mga manonood mula sa huwaksya dahil alam nila na ang pinakamatinding kalaban ay narito na. Sa wakas, may dumating din na marunong lumaban. Lolo, medyo natatakot po ako. Huwag kang matakot, nandito ang mga kapatid natin. Proyeksyon ito ng tunay na katawan ng hari ng mga Diyos. Tumaas ang antas ng panganib. Ito ang kapangyarihang pinamumunuan ng hari ng underworld. Ikaw pala yan. Kilala mo ako. Narinig ko na ang pangalan mo noong sinaunang panahon pa. Kung gayon, dapat alam mo na ayaw ko ng walang kwentang daldal. HMPH, mabuti naman. Ayaw ko rin ng ganoon. Anong nangyayari? Pagpapalawak ng teritoryo, hindi na ito ang arena, kundi ang mismong underworld. Maligayang pagdating sa kamatayan. Hindi sila basta mga ligaw na kaluluwa, kundi mga kaluluwa ng mandirigma. Lolo, sino po ang mga taong iyon? Sila ang mga nagtatanggol sa huwaksya, mula pa noong unang panahon, hanggang ngayon. Kaya naman pala, hindi kailanman nag-iisa si Xing Tian, marami ang nakatayo sa likod niya. Interesante. Tingnan natin ngayon. Kung mas marami ba ang iyong mga mandirigmang kaluluwa, o ang aking hukbo ng mga patay. Ha? Napakulo ng laban na ito ang dugo ni Chu Tianzhou sa matinding pananabik. Nangingilid naman ng luha sa mga mata ni Lin Wanqing. Dahil ang tagpong ito ay lumampas na sa simpleng digmaan ng mga Diyos. Mas mukha na itong labanan ng dalawang sibilisasyon. Doon sa kaitaasan ng kalangitan, tahimik na nanonood si Hades. Unti-unting lumalamig ang kanyang ekspresyon. Dahil napagtanto niya na umaatres na ang sarili niyang hukbo ng mga patay. Walang ulo si Xing Tian. Ngunit hindi siya babagsak. Sa bawat kumpas ng palakol ni Xing Tian, libo-libong mga patay ang nagkakadurog-durog at naglalaho. Napakalakas at nakatatakot ang kanyang determinasyon. Mukhang minaliit kita. Huli na ang lahat para mapagtanto mo yan. Kapag nagpatuloy pa ito, mawawasak ang arena. Napigilan lang siya, pero hindi siya tuluyang namatay. Hindi ganoon kadali yun. Ha 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 ha. Napakagaling. Napakagaling. Maraming taon na ang nakalipas mula nung huling may nagpaseryoso sa akin. Ano ba tong ginagawa mo? Divine Master, ang lahat ng pumanaw na Diyos ng mga nagdaang henerasyon ay nahihimbing sa mundo ng mga patay. At si Hades, ang siyang kumokontrol sa kanila. Paano pa tayo lalaban yan? Xing Tian, maligayang pagdating sa tunay na kamatayan. Sige, pasabugin na yan. Lolo, ang daming Diyos.
Hindi sila mga buhay na Diyos. Pero mas mapanganib pa sila kaysa sa mga buhay. Xing Tian, ilan ang kaya mong harapin? So good. Dahil napagtanto nila na si Xing Tian ay hindi si Sun Wukong, at hindi rin siya si Yang Jian. Hindi niya kayang durugin ang lahat ng ganoon kadali. Itinataya pa rin niya ang buong buhay niya para lang lumaban. Halata namang sugatan na siya. Bakit hindi pa siya umuurong? Bakit sumusugod pa rin siya? Oh. Biglang naunawaan ng lahat. Dahil siya si Xing Tian. Sa wakas, umabot na rin siya sa kanyang limitasyon. Delikado to. Pero bakit? Walang ulong mapupugot. At hindi mapapatay ang kanyang determinasyon. Napaatras si Hades. Mas malakas si Xing Tian kaysa sa inaasahan. Walang sino man ang nagsalita. Pero alam ng lahat ng hari ng mga Diyos na hindi na nila kontrolado ang sitwasyon. Xing Tian, nagawa mo nga akong galitin. Ang batas at kapangyarihan. Ang tunay na handog ng isang hari ng mga Diyos. Ha? Napakagaling. Ang tagal na rin. Ikaw ang kauna-unahang nakasugat sa akin. Kaya sige, lumaban ka pa. Nagseseryoso na si Hades. Seryoso na talaga siya ngayon. Pinunong Xing Tian. Perlas. Ha 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 ha. Dati. Kinalaban ko ang langit. Ngayong araw, kung hindi ko ipagtatanggol ang huwaksya. Kahit milyon-milyon pa ang humadlang, susulong ako. Ito na ba talaga ang aking hangganan? Tapos na ang lahat. Ito ang pinakamalakas na sagradong aso ni Hades. Hindi ito kayang pigilan ni Xing Tian. Imposible. Bakit ganito ang antas ng awtoridad?
Lolo, ano po iyon? Nanshan Man. Iyon ang tarangkahan ng Korte Celestial. Talagang umiiral ang Korte Celestial. Ha. Sa wakas, nagiging kapana-panabik na. Nagkukunwari lang kayong mga Diyos. Ngunit napatay ko na ang mga Diyos. Pinunong Xing Tian. Mabuti na lang at narito pa rin ang Korte Celestial. Sa simula pa lang, hindi pala buhay ang iyong pinoprotektahan, kundi ang walang katapusang sibilisasyon ng Huaxia. Ipinagkakatiwala ko na sa inyo ang kinabukasan ng Huaxia. Ay, ito. Ito. Ito ba ang Korte Celestial? Bumababa na ang tunay na anyo ng hari ng mga Diyos. Nababaliw na sila. Sa wakas, hindi na sila makatiis. Ngayong araw, kailangang mabasak ang mga banal na sandata ng Huaxia. Dapat mabasak ang banal na listahan ng mga Diyos. Hindi na maaaring magbukas muli ang Korte Celestial. Gusto mo sa akin ang Huaxia. Nagpaalam na ba kayo sa akin? Lumampas na kayo sa hangganan. Ha. Sa wakas, hindi ko na kailangang kalabanin kayo ng paisa-isa.
Ha ha ha, lumaban ka, matandang hakluban. Ha 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 ha. Ang ikatlong prinsipe. Hindi pa ako patay. Hindi nyo kami kayang pigilan. Patay na ang Korte Celestial. Ngayong araw, tiyak na babagsak ang Huaxia. Patayin siya, at kusan na maglalaho ang balumbon ng pagka-Diyos. Ha 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 ha. Kaya naman pala. Ito pala ang tungkulin ng tagapangalaga ng balumbon. Huwag. Tapos na ang lahat. Ang Huaxia. Hindi maaaring matalo. Sa sumunod na sandali, isang tinig ang dahan-daang umalingaw-ngaw. Hindi malakas, pero umabot ito sa buong kalangitan. Dalawang salita lamang ang naging sapat para malubhang masugatan ng tatlong dakilang haring Diyos. Binalot ng nakatutulig na katahimikan ng buong mundo. Ang dambuhalang pinto ng bulwagan ng Lingxiao ay dahan-daang bumukas. Mahal na emperador, dahil kilala nila ang titulong iyon. Maraming taon na ang nakalipas. Isang nilalang na sabay-sabay na tiningala ng lahat ng mga Diyos. Ha? Ha? Noong hindi pa ako nagbabalik, naghari-harian kayong lahat. Hindi ako papayag. Kumpleto na ang balumbon ng pagka-Diyos. Muling magbubukas ang kaharian ng langit. Muling nagigising ang mga banal na relikya ng Huaxia. Chu Tiankei. Narito po ang inyong tapat na lingkod. Simula sa araw na ito, ikaw ang magiging tagapangalaga ng balumbon ng pagka-Diyos.